Paano nga ba natin mapapalago ang ating puso na maging mapagpasalamat? Ano-ano ang mga bagay na dapat nating paniwalaan? Una, trust that God is in control. Pangalawa, acknowledge His purpose for you. At pangatlo, believe that He works through every situation. So una, trust that God is in control. Magtiwala tayo na kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Sabi sa mga awit 11:4, si Yahweh ay naroon sa kanyang banal na templo. Doon sa kalangitan, nakaupo sa kanyang trono at buhat dooy pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang maitatagong anuman sa gawa ng mga ito. Nasaan daw ang Panginoon? Nasa kanyang trono sa langit. Hindi sa Malacanang, hindi sa Washington DC o sa Moscow o kahit saan makapangyarihang lugar dito sa mundo. Bakit? Kasi masyadong maliit ang mundo natin para sa isang napakalaking Diyos. Hindi siya kayang limitahan ng lugar o oras. Siya ang makapangyarihang Diyos at ang maganda pa doon, pinagmamasdan niya tayo. Tayong lahat dito sa mundo, wala tayong maitatago sa Kanya. Hindi siya natutulog. Walang nangyayari sa buhay natin na wala siyang pahintulot. Sabi nga sa Mateo 10:29-30, hindi ba ipinagbibili ng isang kusing ang dalawang maya, ngunit isa man sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa na hindi batid ng inyong ama. At maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Napakaliit at napakamura ng ibon na maya para pagkaabalahan ng Diyos. Pero walang babagsak sa lupa na hindi alam ng Diyos. Ang ibig sabihin ay lahat ng maliliit na detalye, pati ang bilang ng buhok natin na hindi natin pag-aaksayang pansinin, ay pinapahalagahan ng Diyos. Now, paano pa kaya tayo na nilikha niya sa kanyang wangis? Grabe, pag nilikha ka ng Diyos sa kanyang wangis, ang ibig sabihin nun, sobrang special ka sa kanya. Kaibigan, para sa Diyos, mas importante at mahalaga ka kaysa sa ibon. Kaya magtiwala ka na alam ng Diyos ang nangyayari sa iyo at nagmamalasakit siya. Now, paano ba natin to pwedeng i-apply sa buhay natin? Kapag may mga pagsubok o sakuna tayong nararanasan, minsan dumarating sa isip natin, bakit ko ba ito pinagdadaanan? Di ba sinisikap ko naman, Lord, na sumunod at gawin ang kalooban mo? Naisip mo rin ba yan minsan, kaibigan? Nakakalungkot kasi madali nating makalimutan na wala namang nangyayari sa atin na aksidente lang o hindi alam ng Diyos. Kahit nga yung kaopisina mo na nagchismis sa'yo, kahit yung kasama mo sa D-group na feeling mo self-righteous na hinuhusgahan ka palagi. Kaibigan, alam lahat ito ng Diyos at hindi mo kailangan sumuko at bumitaw sa Kanya. Kaibigan, lahat ay nasa kontrol niya, pati ang buhay mo. Kaya kahit na masakit o mahirap yung pinagdadaanan natin, pwede pa rin tayong magpasalamat sa Diyos. Hindi ba comforting malaman na kahit sa pinakamaliliit na bagay sa buhay natin, nariyan siya. Nagmamalasakit at may plano. Alam mo yung kwento ni Jacob at Laban ay talagang magandang paalala sa atin. Si Jacob, ilang beses siyang dinaya ni Laban. Pinagtrabaho siya ng matagal para kay Rachel na mapangasawa niya. Tapos, niloko siya. At si Leah ang ipinakasal sa kanya matapos yung 7 taon. Kaya sa halip na 7 taon lang, naging 14 na taon pa yung paglilingkod niya para lang mapangasawa niya si Rachel. Pero kahit ganun, nakita natin na hindi pinabayaan ng Diyos si Jacob. Sa kabila ng mga pagsubok at panloloko, patuloy na pinagpala si Jacob. Tapos, pumayag din si Laban na ang pambabayad niya bilang sweldo ni Jacob sa pagtatrabaho sa kanya ay ang mga ipapanganak na may batik o stripe na kambing at tupa. Mabilis siyang sumang-ayon, syempre. Kasi nga naman, bihira manganak ng stripe o batik ang mga tupa at kambing. Akala niya, nakalamang na siya. Halos lahat ng kambing at tupa kasi ay solid colors. Kung puti ay puti, brown o itim. Kaya lang, dahil sa ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay, ay mas dumami ang mga pinapanganak na hayop na may batik o stripe. Kaya ito namang si Laban, pinipilit niyang ibahin ng rules. Pag mas marami ang lumalabas na stripe, ang sasabihin niya, Jacob, hindi na stripe na hayop ang sweldo mo, kundi mga spotted na o may batik.
Pag naman mas dumadami ang may batik, sasabihin ni Laban, teka, balik ka na lang sa strike. Ikaw, kaibigan, type mo yung ganong boss. Pero pansinin mo ito, kaibigan. Nakikita ng Diyos ang pang-aapi kay Jacob. Kaya kahit ilang beses niyang binago ang sweldo ni Jacob upang hindi dumami ang kanyang alaga, ay wala pa rin siyang nagawa. Pinagtagumpay pa rin ng Diyos si Jacob. Sabi sa Genesis 31:7-9, sa kabila noon, dinadaya pa rin niya ako. 10 beses na niyang binabago ang kabayaran sa akin. Ngunit hindi ipinahintulot ng Diyos na ako'y maapi. Kapag sinabi ni Laban na ang ibabayad sa akin ay ang batik-batik, ang buong kawan ay nanganganak ng ganoon. Ang Diyos ang may kaloob na mapa sa akin ng kawan ng inyong ama. Wow! Narealize ko, walang magagawa ang tao sa'yo kung hindi ito ipahihintulot ng Diyos. Walang magagawa ang tao para pigilan ang proteksyon at provision sa iyo ng Diyos kung magtitiwala ka lang sa Kanya. Maring inisip mo na umunlad lang naman si Jacob kasi madiskarte siya. Kaibigan, mali. Madiskarte din si Laban. Pero kung hindi ipahihintulot ng Diyos, ay kahit anong talino at diskarte ang asahan natin sa buhay natin, ay walang mangyayari kung hindi ito pabubungahin ng Diyos. Kaya tandaan natin na ang Diyos pa rin ang may control. Kaya kung inisip mo na naaapi ka at gusto mo gumanti, kaibigan, wag na. Dahil nakikita ka ng Diyos at nagmamalasakit siya sa iyo. Gawin mo ang tama. Magmahal ka ng walang kondisyon, magpatawad ka, at bahala ang Diyos sa iyong sitwasyon. Minsan, pinipilit nating ayusin ang mga sitwasyon sa pamamagitan ng sarili nating diskarte o talino. Pero sa totoo lang, kailangan lang nating aminin sa Diyos na wala talaga tayong kakayahan at pinagkakatiwala na natin sa Kanya ang ating sitwasyon. Lord, alam mo po ang mas makakabuti sa akin at mas alam mo ang tamang panahon. So tulungan mo po ako na magtiwala sa iyo ng buong buo. Kaibigan, naalala mo ba yung mga pagkakataon na wala na talagang pag-asa, nasa dulo ka na ng pagbagsak pero biglang dumating ang tulong at pagpapalakas ng Diyos sa iyo? Kaibigan, maraming imposibleng bagay na hindi ko maa-accomplish kung wala ang Diyos. At kung ginawa ito ng Diyos sa aking buhay, ginawa niya ito kay Jacob at sa marami pa nating kapatiran, ay gagawin din niya sa iyo ang pagliligtas. Sabi sa Psalms 118:6, "The Lord is with me. I will not be afraid. What can mere mortals do to me?" Minsan, parang katulad tayo ni Jacob, nagiging biktima ng mga hindi makatarungang sitwasyon. Tinatanong natin, bakit ganito, Lord? Ba't ako naloloko o nahihirapan kahit ginagawa ko naman ng tama? Pero tandaan mo, gaya ni Jacob, nasa likod ng lahat ng ito ang plano ng Diyos. Hindi man natin makita agad, pero siya ang may hawak ng lahat. At katulad ni Jacob sa huli, ang plano pa din ng Diyos ang mangyayari. Pwede tayong maniwala na kahit may mga taong nanlalamang o nang-iipit sa atin, hindi tayo makakalimutan ng Diyos. Gagamitin pa rin niya ang lahat ng iyon para sa ikabubuti natin. Ang tanong na lang, pagtitiwalaan ba natin siya gaya ng pagtitiwala ni Jacob? Nakwento ko na sa inyo noon na ako ay nakatira dati sa Olongapo. Akala ko doon na ako maninirahan, magtatrabaho, magpapamilya, andun ang aking mga kaibigan. Pero iba pala ang plano ng Diyos. He is in control. Hinayaan niya na pumutok ang bulkan ng Pinatubo. Bumagsak ang aming bahay, ang lalim ng lahar ay umabot sa aming tuhod. Halos wala kaming natirang gamit. Pati ang maliit naming tindahan, naku, gumuho din yun. Wala din kaming ibang kamag-anak doon, kaya napilitan na kaming umalis. Masakit ang nangyari. Pero narealize ko na kung hindi pala nangyari ang pagbagsak ng aming bahay, ay hindi ako aalis sa Olongapo. Mananatili ako sa masamang bisyo at walang direksyon na buhay. At malamang ay hindi ako nakarating sa Antipolo at nakilala ang Diyos ng lubusan. Pero dahil ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay, ay dito ko nakilala sa Antipolo ang aking D-group leader. Siya ang tumulong sa akin na lumago at siya ang ginamit ng Diyos para matrain ako sa ministry. Kaya nga sa kalagitnaan ng problema, ay matututo pa din tayong magpasalamat sa Diyos dahil marirealize natin na siya pa din ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya pwede tayong magkaroon ng peace at pwede tayong lumaya sa pag-aalala.
Sabi ni Charles Swindoll, when you accept the fact that sometimes seasons are dry and times are hard, and that God is in control of both, you will discover a sense of divine refuge because the hope then is in God and not in yourself. Tandaan mo ito, habang gigil na gigil ka kontrolin ng isang bagay, gigil na gigil ka tapusin ng isang bagay, nako, mas lalo mo ito hindi maaayos dahil ginagawa mo ito sa sarili mong lakas. Naalala ko na meron kaming problema sa pinansyal na gusto ko na siyang matapos, isip ako ng isip ng paraan, kwenta ako ng kwenta, nag-iisip ako ng iba pang sideline, nag-iisip ako kung saan ako maglo-loan. At dahil dito, yung pinapagawa ng Diyos sa akin ay hindi ko nagagawa ng maayos. Pero at the end of the day, alam mo, napagod lang ako at na-frustrate at hindi ko pa nabigay ang best ko sa Diyos. Kaya sabi ko kay Lord, patawarin mo ko dahil sinasayang ko ang oras ko sa pag-aalala. Sa halip na ang dami ko nang nagawa sana para sa kingdom mo, ay nasayang sa mga pansarili kong diskarte. Kaya ito, binibigay ko na sa iyo yung aking alalahanin. Ikaw na po ang bahala. Kung nagawa ko na ang part ko, ay di na ako dapat mag-alala dahil ikaw naman ang may control ng lahat ng bagay. At true enough, inayos ng Diyos ang lahat sa paraan at timing niya at hindi sa gusto ko. At mas binigyan niya ako ngayon ng means na makapaglingkod sa Kanya ng mas maraming oras. Kaya nga ang tanong, paano ka magkakaroon ng peace? Let go of control. At hayaan mo ang Diyos gawin ang mga bagay na ang Diyos lang talaga ang makakagawa. Tayo, hindi tayo Diyos. Wala tayong control sa kahit anong bagay. Tapos madalas gusto nating alamin ang dahilan ng lahat ng pangyayari. Bakit Lord? Bakit nangyari ito? Pero sa Bible, walang sinasabi na kailangan nating malaman ang lahat ng sagot. Ang sinasabi sa Bible ay kahit hindi natin maintindihan, ay magtiwala tayo sa Diyos. Narealize ko na isa sa mga tanda ng spiritual maturity ay yung tahimik na pagtitiwala na nasa Diyos ang control. Hindi mo na kailangang alamin ang lahat ng detalye pero alam mong hawak niya ang lahat. Kapag natutunan nating bitawan ang takot at pag-aalala at magtiwala na siya ang may hawak ng buhay natin, naku, doon natin makakamtan ang tunay na peace. Ikaw, may mga bagay ka bang hirap ibigay sa Diyos ngayon? Bakit hindi mo subukang magtiwala at hayaan siyang kumilos? Kaibigan, mas madalas ka bang magtiwala sa timetable mo o sa timetable ng Diyos? Alam mo, sabi ni Henry Black KB, hindi mo makikita sa Biblia na tinanong ng Diyos ang isang tao kung ano ang plano nila para sa Kanya. Bakit? Kasi hindi ang mga plano natin ang mahalaga, kundi ang plano ng Diyos. Ang mas mahalaga ay malaman kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa atin at sa mundo. At i-align na lang natin doon ang ating buhay. Tulad ni Noah, hindi siya tinanong ng Diyos kung ano ang plano niya. Sa halip, ipinakita ng Diyos ang plano niyang wasakin ang mundo at gamitin si Noah para iligtas ang mga tao at hayop na magpapatuloy sa bagong mundo. Hindi ba napakalinaw dito na mas mahalaga ang plano ng Diyos kaysa sa iniisip nating gagawin natin para sa Kanya? Kaya nga ang tanong, handa ka bang bitawan ang sarili mong plano para magtiwala sa plano ng Diyos? Lord, ano yung plano mo? Isasabay ko po ang buhay ko dyan. I-align ko po. Yan na rin po ang magiging plano ko. Sabi ni David Jeremiah, we must trust God with what we can control.